Pagbabasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatyas at ang 5 niyang anak. Nilapitan ni Matatyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatayas, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatayas ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatayas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phinees nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatayas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo man ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang ang araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa araw ng Huwebes sa ika-33 linggo sa karaniwan ng panahon, mga kapatid. At tayo po ay patuloy pa rin na nagsisikap na mag-ingat mabuti sa dami-dami ho ng nangyayari. At alam po ninyo, sa kasaysayan po ng ating bansa, kapag kung kailan ang matatapos na ang taon, saka ho dumadami ang medyo matitinding pagsubok, dagok sa ating bansa. Naalahunin nyo, nangyari ang Ondoy, nangyari ang Yolanda, patapos ho ng bansa yun. O patapos na ho ng taon. Dito sa ating bansa, nangyari ang mga bagay na talagang napakahirap, napakabigat na pagsubok. Kaya lagi nag-iingat. Sabi nga, baka naman kung kailan matatapos na, saka naman magka-aberya pa. Kaya everyday, we always try to be consistent in doing what is right, not just what is good. In doing what is right, kung ano yung tama. At yan ang lagi pinapaalala ho ng mga magulang. Kaya nakakadurog ho ng puso yung mga eksena sa mga balita na kung saan may nangyaring hindi maganda sa isang anak at ano ang sigaw ng magulang at ano ang minsan tahimik na iniiyak ng magulang. Anak, sinabihan naman kita. At marahil, maraming mga magulang hanggang ngayon ay tahimik na umiiyak. Dahil pagkatapos ng isang matinding pangyayari sa kanila pong anak, ay gano'n na lamang ang sakit na kanila pong naranasan. At ano ang sasabihin ng magulang? Anak, sinabihan naman kita. Alam mo niyo sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, isang matinding kalungkutan ang ipinakita ni Jesus nang makita niya ang Jerusalem sa isang mataas na lugar. Alam niyo sa Holy Land ho, mayroong isang lugar na kung tawagin natin ay Dominus Flevit. Tumangis ang Panginoon. Tinangisan ni Kristo, hindi ho lamang ang kagaya ng isang taong may sakit, kagaya ng isang taong naghihirap, ang tinangisan niya ay isang buong bayan. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat alam niya ang lahat at nakita niya ang sasapitin ng kanyang bayan. Kaya siya'y umiyak. Sabi nga niya, kung alam niyo lamang kung ano ang magiging dahilan ng inyong kapayapaan. Pero tinanggihan niyo ito eh. Dahil hindi nyo tinanggap ang Mesiyas, hindi nyo siya kinilala. Darating ang araw. Sabi nga dito sa ating ebanghelyo ni San Lucas, walang batong maiiwan sa kanyang kapwa bato. Sa ibabaw ng kanyang kapwa bato. Ay ibig sabihin talagang halos pupulbusin, ika nga, ang mangyayari sa kanyang bayan. Tinangisan ni Kristo. Ganun na lamang ang kanyang panghihinayang. Ganun na lamang ang kanyang matinding kalungkutan. At marahil ito rin ang nararamdaman ng bawat magulang kapag hindi siya sinusunod ng kanyang anak. Kapag hindi siya pinapakinggan, pinaniniwalaan ng kanyang anak. Meron tayong matandang kasabihan, wala namang magulang talaga na naghangad ng ikakapahamak, ikamamatay na kanyang anak. Pinaghirapan niya yun eh. Kaya gano'n na lamang siguro ang tindi rin ng disiplina ng mga magulang. Ika nga kapag lumalabas ang kanyang anak sa pintuan, kapag lumalayo ang kanyang anak, alam niyo po yung kabog ng dibdib ng isang magulang, ay gano'n na lamang. Sapagkat marahil hindi niya alam kung makikita pa silang muli. Kung babalik pang muli ang kanyang anak, gano'n na lamang ang kanyang matinding takot na nararamdaman. At mga kapatid, kung tatanungin natin ang ating sarili ngayon, nararamdaman rin pa rin kaya ito ng ating Panginoon? Kung titignan ng Diyos, hindi lang sarili natin, ang nangyayari sa pamilya natin, ang nangyayari sa komunidad natin, ang nangyayari sa bansa natin, tayo rin kaya ay tatawaging Dominus Flevit na lugar kung saan tumatangis ang Panginoon para sa pamilya natin. Dahil nagbabangayan pa rin tayo, nag-aaway-away pa rin tayong magkakapatid, nagsasagutan pa rin kayo, at kung minsan tayo sa loob ng bahay naglolokohan, nagsisiraan.
nagsisinungaling sa isa't isa, nananakit sa isa't isa, nagpapabaya sa isa't isa, hindi malayong ganun pa rin ang nararamdaman. Ganun pa rin ang naiisip ng Panginoon para sa atin. At sana hindi dumating ang araw na iyon. Sana pwede pa naman eh. Yung takot ng isang magulang, pwedeng hindi mangyari yon. Paano? Kung susunod ang kanyang anak. Kung maniniwala ang kanyang anak. At mga kapatid, pwede rin yon para sa atin ngayon. Pwede hindi mangyari ang ikinakatakot ng Panginoon na hindi niya tayo makasama isang araw. Na hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian isang araw. Pwedeng hindi mangyari yon. Kung hanggang ngayon ay matututo pa rin tayong maniwala, makinig sa kanyang sinasabi, sumunod sa kanyang halimbawa. Mga kapatid, sa araw na ito, ipagdasal po natin ang ating pamilya, ang ating bansa. Sa dinami-dami ho ng hindi nangyayaring maganda pa rin, mga krimen na nangyayari sa paligid natin, kaguluhang nangyayari sa mundo natin, sana tulungan tayo ng Panginoon. Napawiin natin ang pagtangis, ang takot ng maraming magulang. At lalong-lalo na, ang takot at ang pagtangis ng Panginoon na isang araw ay hindi niya tayo makasama. Huwag natin hayaang mangyari yon. Magbago tayo ngayon, maniwala tayo ngayon, sumunod tayo ngayon. Huwag nating hayaang tumangis ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat sa maraming pagkakataong nagpasensya ka sa amin. Sa mga pagkakataong inunawa mo kami at hindi mo kami sinukuan. Batid namin, Panginoon, ang matindi mong kalungkutan at marahil pagtangis sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Sa mga pagkakataong hindi kami nakikinig, naniniwala at sumusunod sa iyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na hindi kami maging dahilan ng pagtangis ng maraming tao, lalo na ng aming pamilya. Pawiin nawa namin ang kalungkutan at takot at pagtangis ng bawat isa. Gabayan niyo po kami na sa aming buhay na natitira, kami maging dahilan hindi ng pagtangis at kalungkutan, kundi ng kaligayahan at kapayapaan ng bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain, ingatan ng inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.